that the executive officials, no, those identified with Malacanang under the executive secretary and the DBM have not even been called by, I don't know if they were called by ICI, o kaya by the Blue Ribbon, pero apparently mga sinesentrohan mga legislators lang, and then yung mga DPWH. I would presume na hindi naman you and I, we serve in Congress, alam naman natin hindi marirelease yung pera na yan kahit na may approval ng congressman kung hindi bibigyan ng Malacanang ng approval yan. So, I join you there. Bakit hindi iniimbestiga ito mga Trigib na to at saka sila Bersamin dito sa bagay na to? But Kasi kung have you taken any steps para maano sila? Masama na sila doon sa iniimbestiga? meron no, may kaibigan ako, nakausap namin para kay Yusek Adrian Bersamin. Ang maganda dito kasi kung JB, kung totoo yung sinasabi ng Pangulo na wala siyang alam, ito ang pruweba. Dahil ang sabi ni Senator Ping Lacson ay niloloko ng mga tao ni Presidente yung pondo na walang alam si Presidente. Sa pangunguna ni Executive Secretary Bersamin, Secretary Pangandaman, at yung kanilang dalawang tao, si Yusek Adrian Bersamin at Yusek Trigib Ulaybar. So kung totoo to na walang alam ang Pangulo doon sa sinasabi lang korupsyon, palabasin nila tong dalawa. Okay, these are very explosive, specific matters, And I think if Kong Mike will be able to substantiate this with people who have direct personal knowledge about them, siyempre, I would surmise na second-hand pa yung information mo, Kong Mike, dahil sigurado yan, may nagsabi sa'yo, but since you are exposing them now to the media publicly, means only that you have confidence and trust on these people who told you about that. Okay. Ngayon, punta na tayo doon sa 18 Marines, no? Kung pwede dagdag lang, please. naalala mo yung sinabi nung mga congressmen, including Congressman Leviste, Okay. na sinabi niya merong affidavit na si Yusek Adrian Bersamin? Ito yun eh. Ito yung kaso na yun. Ito yun. Ito yun. So may affidavit na talaga at narinig nila Kong Tinyo, ni Kong Egay Irice, Kong Robert Nasal, sa aking pagkakalam, parang si Kong San Fernando was also there. Okay. So ito yung mismong kaso na yun. And maganda kasi nanggaling mismo kay Senator Ping. Ang assertion ni Senator Ping Lacson is, niloko nyo Pangulo, walang alam ang Pangulo dyan, kayo lang ang dumiskarte. 8 billion na yan. Bakit hindi pa hulihin yung mga yan, Yan na nga, Kong. Oo. Kung ikaw nasa Senado sana, tapos na to. Huhulihin natin talaga yan at kukulong na yan. Kasi, di ba, yan ang panawagan sa kalsada eh. Ikulong na lahat ng kurakot. Now, actually, Kong Mike, I salute you for your anti-corruption crusade right now that you're doing, no? But I need to ask you this. Do you think with what you are doing, kasi parang itong 18 ex-Marines, there is a wide perception among the public. It's not getting any traction eh. Parang bitin sa credibility. Well, chiefly because there are many critics, no? Kasama na si Ping Lacson dyan. Kasama na yung mga nagsasabi na incredible naman yan, yung mga kinikwento ng 18 Marines. O bakit sila nagpapasa-pasa ng mikropono? Can you really vouch for these 18 people? How long and how much do you know them? Okay, ito pong 18 Marines, katulad ng nabanggit ko, I told Kong JV na baka 12:30 makahabol si Attorney Levy Baligod para makapagpaliwanag din nung nangyari kahapon sa NBI. Anyway, ito hong after paglabas ni Gutesa, maraming retired military officials ang nagre-reach out sa mga sundalo. Ang total na sundalo na nasa ilalim ng empleyo ni Congressman Saldico ay humigit kumulang 100. 100. 100. These are all ex-soldiers. Meron din hong active. May active din. May active Okay. din. If I'm not mistaken, siguro mga 10% to 15% active. Active. Ngayon, kung ano-ano yung nagiging usapan, hindi ako kumikibo, hindi ko sila kinakausap, iba-iba yung linya. Eventually,
Si Attorney Levy Baligod and I spoke. Sabi niya, may mga sundalo na magsasalita. Mhm. Nag-uusap kami, matagal na pag-uusap yon. Sabi ko, ikaw nang bahala, Attorney Levy, Mhm. kayo na mag-usap. So nung bago na sila lalabas, doon na ako pumasok na sige, Attorney Levy, ano yung maitutulong ko? Kasi total naman at the onset, parang inaayos nila yung kanilang affidavit yung kanilang kwento. Totoo ba yung mga sinasabi ng mga marino? Alam nyo, di ba, Kong JB, sa lahat ng mga kaso, malaking pundasyon o malaking batayan ang motivasyon, ang motivation. Sa lahat po na nasangkot sa korupsyon, particular ang flood control scam, ang mga taong to ang walang kinita. Hindi sila DPWH official, hindi sila DPWH contractor, hindi sila congressman, hindi sila senador. Wala sila sa kabinete. Lahat ng to may sinasabi na deliveran ng pera. Nung nakita nila si Kong Saldico na tinuro ng gobyerno, mastermind, nakita nila, ito pala yung nangyari. Ito pala yung pera. Sumunod na lumabas ay si Gutesa. Mm. Na ito na, sinabi na yung nangyari. Saldico, sabi niya, totoo yan. Nag-deliver, sabi niya may 100 billion kay Presidente, so on so forth, may mga delivery. Itong mga sundalo, Kong JV, pagka nakakwentuhan mo, Mhm. simple ang kwentuhan Kunyari, yung unang mainit na issue, Congressman Laila de Lima, ano ba nangyari? Mm. Nabigyan daw Nabigyan. Opo, nandun kami kasi kami ang nagdadala kay Speaker Martin. Ngayon ko lang nga nalaman na may 2 units na si Speaker Martin. Akala ko nung una, isa lang. Mm. Sabi nila 2 units. Sa Forbes ba yan? Sa Forbes. Sa Forbes. Sa Forbes. You mean, 2 residences? Dalawa. Kasi Oo. Nung when una, you isa say lang unit, parang apartment lang Hindi ito apartment. Parang ano siya yung These are houses. mga townhouse units Aha, sa Forbes. okay. Malalaki. Okay, sa Forbes. Pero Oo, malalaki. Malalaki. Okay. Hindi sa bahay. Mm. So doon nagdidelibera ng pera. At ilang beses lang nakita si Congresswoman Laila de Lima. Pag tinanong mo yung kay Trillanes, nandito Senator Trillanes, gusto ko sabihin sa kanya ba't ka ba nagagalit sa amin? Yung mga sundalo nagkwento. Mm. Di ba? Ang kwento ng sundalo, nag-deliver sa bahay mo, nag-deliver sa'yo, may kwento pang sinundo ka, hinatid ka. Mm-mm. At willing yung mga sundalong umarap. Ang sabi pa nga ng mga sundalo, kasi tinanong ko, bakit ang konti ng mga congressmen, congresswomen? Mm-mm. Sabi nila, sir, hindi ho namin kilala lahat. Kasi yung iba naman syempre yung mga sikat, naalala po namin, yung po yung nakalista dito. Pero pag nagpunta daw sa Kongreso at nagkaroon ng hearing, matuturo nila kung sino pa yung nandun tumanggap ng pera at kumuha ng pera doon sa townhomes. Pero isa sa Kong Mike, with all respect to your views about these 18 ex-Marines, what makes their action kind of suspect is number 1, the timing. The timing. Bakit hindi sila lumabas nung kasagsagan ng mga investigasyon? Kung sila lumabas nung ayaw na magpakita ni Gutesa, then their testimonies would have been very, very credible. Bakit lumabas sila after so many months, later on, para bang niluto muna yung kwento bago sila lumabas? That's the first. Ang second yan, sorry pero lumalabas yung Mike Defensor. You're not an ordinary person. Hindi ka naman simpleng mamamayan lang, Kong Mike. You were once a very powerful cabinet secretary, the right-hand man, one of the closest to GMA, if I may say so, no? Pagkatapos lalabas si General Esperon, another one of GMA's very close military personnel. He was in fact the top military person at the time. So parang lumalabas nga, there are people behind the 18. If these big names will not back them up, baka naman hindi lumabas sa publiko ito. I mean, Levy Baligod cannot really protect them, di ba? I mean, the stature of Levy Baligod is not sufficient, would not be enough for him to be able to give cover or protection to these 18 Marines. But a Mike Defensor and a General Esperon would do it. Kasi behind you is the specter of GMA. Can you comment on that, Kong Mike? Alam nyo, nung nagsalita si Pangulo, ang sabi niya, mahiya naman kayo.
imbestigahan natin ang lahat ng to. Sa SONA. Sa SONA, imbestigahan natin. Eh ngayon may nagsasalita. Yung nagsasalita ngayon ang iimbestigahan. Yung nagsasalita ang sasabihin nilang hindi totoo. Going back, napakahirap po sa mga sundalo na magsalita. They were being offered money. Ino-offeran po sila ng pera para bilhin yung video. Marami pa ha, na litrato at mga video. At tinatakot sila. Bago nangyari ito, inassure namin na magkaroon ng relokasyon yung kanilang mga pamilya. Because again, kay Gutesa, ganun ang nangyari. Again, lalabas po ako nung sa ebidensya nung nangyari kay Gutesa. So, napananakot dun sa pamilya na nagtulak sa kanya para siguro magkaroon ng retraction sa affidavit. So, babalik po ako. Sabi niyo si Saldico ang mastermind. Ito ang walang hiya, ito ang salbahe. Ito ngayon yung mga bata niya. Hindi ba dapat kupkupin natin to? Uy, sino ba yung mga pinagbigyan? Parang whistleblower, ano? Hindi sila whistleblower actually, Ha? Kong eh. Kasi si Saldico na nagsabi, di ba? Sabi ng gobyerno, eto, meron kang plunder ha, magnanakaw ka. Eto ang kaso mo, ikaw nag-ayos ng lahat ng yan. Tapos sabi ng mga tao niya, boss, eto yung mga delivery ng pera na ginawa namin. Di ba dapat kupkupin yun? Ah, ganun ba? Oo nga no. Eto pala yung mga ninakaw mo at dito napunta sa mga taong to. Kung pupunta tayo sa mas malalim na pagtingin dun sa korupsyon. Eh nangyari, paglabas, sabi, hindi totoo yan. Nagsisinungaling yan. Paano na ba to? But can you address the question of the timing? Okay, Oh, the yung timing, Bakit ganon ka-late? I cannot exactly say why, pero natanggal sila ng trabaho January 18 sa aking pagkakalam. January 18, 2026. 2026. Sa mga taas nila ay may mga general na boss sila. General na retired. I think there are about 2 colonels, 1 major Okay. sa taas nila. Ngayon, sabi nga, tiniming nyo dun sa impeachment, tiniming nyo sa ICC. Hindi po totoo yan. 2-3 days before lumabas sila, may tumawag sa amin. Iba-iba. Yung isang retired general, kausap ako, tinawagan. Sabi sa akin, kasama ka ba sa presscon bukas? Sabi ko, anong presscon? Hindi, may presscon bukas, kasama ka ba? Sabi ko, ano nga yan? Sabi niya, yung mga sundalo. Sabi ko, sige, sabi ko, kung hindi ako sasama, anong impormasyon ko? Bigyan mo rin ako ng impormasyon. Sabi, may meeting kami ngayon, pinag-uusapan na yan. So we have the resources of government against us. In fact, nakasurveillance kami from Club Filipino, nung nanggaling doon, nakasurveillance kami mismo sa Valle Verde, nung nagkaroon kami ng presscon. Kaya nga, nagkakawindang-windang yung gobyerno, hindi alam ang gagawin. Kasi nung tinuro nila si Saldi, lumabas itong 18, naguluhan na naman sila. Pag lumabas na naman si Adrian Bersamin at lumabas si Yusek Traigib Olaybar, ang gulo na naman. Kasi nga from day one, may mga pinagtatakpan sila. Ngayon, Dapat i-open nila yung buong investigasyon. I agree in principle to what you are saying, but isn't it the reason why you are getting a very difficult time, you're having a difficult time being able to introduce these people in evidence against yung mga pinagbibintangan nila is precisely because may pagtingin yung iba and na brand na yung buong enterprise na yan as a destabilization plot. Is that not the case? How do you see it? Pagdating po sa ombudsman at saka sa NBI, their job or their mandate is not to determine a destabilization. That's Their the military's role. And the mandate, yes. Yes. Ang mandato po nila, tingnan kung may krimen. Sa ombudsman, kasuhan ng mga opisyal ng gobyerno na involved sa korupsyon, sa plunder ng pondo. Sumulat ka ngayon, nangyari na nga yan sa Quezon City, may sumulat, sabi niya, oy, may nangyayari sa bigayan ng tupad, binabawasan yung bigay sa amin. Yung opisyal na yun, nagkakaso na sulat lang yun. Kasi upon verification of facts, may nakita sila, oo nga, may nangyayari ng gano'n. Ito, pinirmahan, notaryado, may litrato, may video. Ayaw nilang tanggapin. Di ba? Ayaw nilang pag-usapan. Pagdating namin sa NBI, ano sabi sa amin?
We want to establish your credibility. Anong credibility? Abogado ba kayo ng akusado? Di ba dapat, pagdating nating korte, doon nyo kami sabihan na, Oo. hindi, politika yan, si Mike nasa likod yan, ganon. Oo. Pagdating pa lang doon, sabi, establish your credibility. Ano ba to? Kayo na ba ang kalaban namin? Kayo na ba ang abogado Oo. ng mga akusado? Alam mo, tingnan mo to, Kung JV, tingnan mo. Isa sa mga litrato, di ba? Sabi nila, Ang dami palang litrato, no? ang dami. May eroplano pa. Kasi nga may mga delivery abroad eh. Eto, pinapasok sa mismong unit. Eto, bahay yan ni Speaker Martin eh. Yung taas na yan. Yeah, I believe Speaker Martin Romualdez has a lot to answer for this. Ha? Ayan. Kasi naniniwala ako na hindi mangyayari itong flood control scandal na to na hindi alam ni Speaker Agree. Martin. Agree. Di ba? Si Oo. Speaker Martin, it Oo. cannot be cut off at Saldico's level. Opo. I think hindi naman siya ini-implicate, not by the Blue Ribbon, not by the ICI. Medyo fishy nga naman 'yun. Sige, please continue, So, Kong Mike. Ito yung sa ICI. 'Di ba? Bakit may report sa ICI? Kasi, ayan kasama nila mismo yung mga ICI. Ito, nagatid sila sa Makati, si Chantal. O bakit sila na may ganito? Kasi nagre-report sila eh. ICI? ICC. 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 Sorry, ICC. Not the ICI of Yes, BBM. ICC. ICC. So, kung titingnan lang nila to at totohanan ng investigasyon, makukita nila yung katotohanan. Na pagka nga, kung JV, minsan yung walang media, makaupo mo sila, magkwentuhan kayo, magtanong kayo. Normal na normal yung kanilang pagkikwento tungkol dito. Bumabalik ako dun sa punto na kung si Saldico ang kriminal, ito ang galamay, ito may ebidensya, dapat kung sincero ang gobyerno, tingnan nila itong ebidensya. Huwag nilang itrato na itong 18 ay kalaban nila. Kung sincero ang gobyerno. Ngayon, kung hindi naman sincero ang gobyerno at sila mismo takot na baka maungkat yung mga hindi dapat maungkat, naintindihan ko yung ginagawa nila. Kong Mike, I have to be candid ha. Kasi last week in our the agenda forum, we had on board your nemesis, former Senator Sonny Trillanes. Ha? Hindi ko naman nemesis. Hindi mo siya nemesis. Betanwa. Anyway, ang sabi ni Senator Trillanes, these 18 Marines and their lawyer have been given consideration for what they're doing. Meron daw nagpondo ng malaki. And he made a fearless forecast during that time, during that interview, na isa o dalawa dito sa 18 Marines babaliktad. That was what he said. Yes. Oo. Ako hindi ko inaalis na maraming maaaring pwedeng mangyari.